Magandang gabi po. Meron na naman tayong isang pag-usapan. Ito naman po ay patungkol sa isang president's son. Ayoko siyang tawaging presidential son kasi mali po ang grammar kapag sasabihin natin presidential son. Kung hindi na presidente ang tatay niya, tatawagin mo pa ba siya presidential son? Di ba mali? Pag tinawag mo siyang presidential, ay dapat may connect sa kanya yon na siya yung may-ari ng presidency at pwede mo siya tawaging presidential. Kagaya niyong handsome son. Handsome son, angking uri na handsome. Kaya nilalagay natin na modifier o describing word. Pero grabe, bata pa. Yet napakatindi, napakakurakot. Alam mo sino ito? Si Sandro Marcos. Sandro Marcos is the name. But he looks like, his face looks like, and eyes look like the friend of his father. Si Mr. Bongdasa na husband ni namatay na husband ni Gloria Diaz na dating beauty queen, dating Miss Universe. So, ito nga yan ang pag-usapan natin. Habang kinakasuhan si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Mark Villar kakasuhan din, si Nancy Binay kakasuhan din. Malamang si Grace po kakasuhan din. Ay, hindi naman nakakasuhan ang isang bata. Batang-bata pa. Matindi kung magnakaw. Grabe po talaga. Ito, ladies and gentlemen, salamat po kay Virgie Piquero. Magnanakaw ang lolo, magnanakaw ang anak, siyempre magnanakaw din na po. Ang problema dito, yung apo na tinuturing na apo, hindi naman kamukha ng tatay niya. So ito na lang, pakita lang. Ang una kong ipapakita sa inyo ay, ladies and gentlemen, bumibili pala ng resort doon sa Thailand. Ito si Sandro. So young, so very corrupt. O ito, tingnan ninyo yung kanyang mansion. Pero bago ko ipakita ang mansion, ito rin kaya ang dahilan kung bakit kanda-ugagag, nagiging bubo yung Department of Budget and Management Secretary na pumalit kay Amina Magpakandaman. Sigurado ako mahirap siya sa sitwasyon kung paanong gagawin niya. Kaya ba niyang idepensa si Bongbong Marcos? Pakitingnan niyo yung ang bobo, tinatanong ko may flood control project pa sa kasalukuyang budget sa 2026. Tingnan ninyo itong kung kakahiya natin isa ata 'to sa tatanggalin ni siyam daw ang tatanggalin ni BBM na mga sekretary. Palit ka na ng palit, ang ibig po sabihin ay ikaw ang diferensya, hindi yung sekretary mo, bakit ka palit ng palit? Ikaw may diferensya, BBM, mag-resign ka na. Ang gagaling ng mga taong ito. Pakinggan natin ito pakinggan natin yung taga Net25 na sikat na reporter ng Net25. Pakinggan natin. Tinanong niya itong DBM secretary na 'to, walang maisagot. Ang buang niya. Okay, pakinggan natin.
Kahit silang po, wala po kayong natatandaan. Okay. This, yung, ano yun? IPIF, Ah? yes. Okay. Linawin lang po natin, may budget pa rin po ba sa flood control project for this year? Kung meron po, magkano? If there's none, paano po ang gagawin ng Grabe yung tanong ni Eden Santos, Pati simple lang, may tanong. Ang tanong niya, may flood control project pa rin ba ngayon? Na kung saan napakarami ang kinita ni Sandro Marcos. Pangulo para po matugunan yung mga malawakang pagbaha na kumitil sa buhay ng ating mga kababayan at sumira po sa mga ari-arian, gayon din sa agrikultura at sa infrastruktura. Mayroon pa rin tayong budget for flood control but is specific for the foreign assisted project only. That's around 15.7 billion. Tika mo na. Mr. Secretary, are you studying your lessons? Are you studying what you want to speak before facing the reporters? 15.7 billion flood control projects. Tapos foreign assisted. Kailangan pa bang foreign assisted na flood control project kasi wala na kayong pera? Hindi nyo na nilagay sa tamang budgetan? So, because meron na tayong mga kontrata na dapat sundin at dapat ma-implement yung project. Matagal na po may kontrata. Sir, matagal na po may kontrata. Mga kontrata ang nangyari, sinabi pa nga ng taasan ni dating budget secretary na Butsabad. Ang nakakalungkot po sa inyo, may pinautang ang ibang bansa, ang ibang organisasyon, yung World Bank, IMF. May pinautang na pera para sa proyekto. Ang mga proyekto dyan na pinagpautangan ay yung South at the North Commuter Train. Hindi pa rin umpisahan. Bakit? Ang budget para dyan, ginuha ninyo, nilipat nyo sa flood control. May mga nakalaan na umpisa na nga pero hindi mapatuloy-patuloy yung subway project, subway train project. Hindi pa rin napapatuloy. Pera na nanggaling sa ibang bansa, kinuha pa ninyo at nilagay nyo sa flood control. Merong project kalsada galing sa Iloilo City papuntang Guimaras. Ang nag-finance niyan ay South Korea. Kinuha nyo pa rin at nilagay sa flood control. Ang pera na PhilHealth 2024 budget kinuha ay yung pera na 90 billion. At yung pagtanggal ng budget, akalain mo ba naman, pasanta-santita ito, pasanta-santa to naasar ako, lahat naman sila gumagalaw. Nga lahat din sila senador. Pinirmahan nilang budget. Pagalit-galit pa. Isa naman siya pumayag sa batanggalan ng pera ang PhilHealth. Si Risa Hontiveros. Tapos may insertion siya. Na-discover siya ni Anthony Taberna. Pa-deny to death. Umiyak-iyak pa. Ano naman nangyari ito? Dinipat ninyo ang PhilHealth 90, kinuha niya 60 lang kasi tiniaro kayo ng Supreme Court. Sa ngayon, pinabalik ng Supreme Court. Pero yung 60, nagamit yun na sa flood control. Ang problema ngayon, hindi nila may balik-balik. Saan sila kukuha ng pundo? Ang pera pa ng PDIC. Ano yung PDIC? Alam niyo yung PDIC? Philippine Deposit Insurance Corporation. Ang PDIC po ay tumatanggap ng premium kung tawagin. Kumbaga magbibigay ng pera ang lahat ng private banks. Doon sa inorganisa na insurance company. This time, ang insurance company ay gobyerno mayari. Tinawag nila na PDIC. Philippine Deposit Insurance Corporation. Binuo ng batas ito. At ang pakay po nito,
para mabigyan ng maengganyo ang mga depositor, mga Pilipino na magdideposito sa mga bangko. Anong meron sa deposito? Bakit iniingganyo na? Bakit napakahalaga ito? Kasi po, pag mag-deposit tayo mga pribadong tao sa pribadong bangko, yung mga pribadong bangko na makahawak ng pera ng depositor, ay magkaroon sila ng kapital. Yung deposito ng tao, gagamitin nilang kapital ay pambili po, number 1, ng treasury warrants at treasury bills. Ano po yung treasury warrants at treasury bills? Yan po yung tinatawag na parang cheque na binibigay ng pamahalaan, nangungutang, nagpare-discount sa mga bangko. Kasi hindi pa nakakolekta sa buwis para pambayad sa mga empleyado ng pamahalaan. Pambayad sa ating mga nurses, pambayad sa ating mga sundalo at mga pulis. Pambayad sa lahat ng mga opisina, pagpapatakbo, gasolina, brand paper, lahat-lahat ng mga gamit. Diyan po yan nanggaling sa treasury warrants at saka treasury bills. Ngayon, ang mga local banks, yan ang bumibili niyan. Para pinapautang nila ang Pilipinas para doon gagamitin. Ngayon, kung walang deposito na mga depositor, walang magdedeposito, kukunti ngayon ang pera na kapital ng mga bangko. So ngayon, paano pa lalaki? Paano pa magkaroon? Kailangan magkaroon ng tiwala mga depositor para magkaroon ng malaking pera, hawakan ang lahat ng pribadong bangko. Pero paano pa ngayon niya magdedeposito yung iba? Ayaw na, umalis na. Dinagdagan pa ng buwis ang interest. 20%. Yung mula nung pumasok itong rekto na to, nagka-hendot-hetot na itong financing na to. Kinuha nilang 107 billion pesos na pundo ng PDIC para i-finance sa flood control din. Dami na. Lahat na lang 30 billion na budget sana sa CHED para sa mga Unifast scholars. Ang mga Unifast po, yung mga nag-aaral ng mga estudyante, ng mga anak na mahirap na hindi makapasok sa state universities and colleges, ay doon sila pwede mag-aral sa private universities and private colleges. At bibigyan sila ng ayuda ng ating pamahalaan sa ngalan ng Unifast. At ang CHED po ang nagbibigay nito. Kayo mga nakikinig sa akin, kung may mga apo kayo, mga anak, na walang magamit na pag-aral, pang-aral. Sa privado sila, halimbawa, hindi sila nakapasa sa mga state schools, state universities, state colleges. May reserba naman, pwede sila mag-aral sa mga pribadong schools. Apply lamang sila sa online, sa CHED, buksan nila ched.com o di kay Unifast. Ngayon, paano makapagbigay Unifast nung nakaraang taon? Dahil kinuha nila. Pumirma nga dyan si Risa Contiveros eh. Tapos pagalit-galit siya. Di ba? Nakakahiya. Ngayon, bakit ito anong pangalan nitong nito? What's the name of the present? Name of the present DBM secretary. Isa din ito sa siyam na tatanggalin. So, ibig sabihin ko, nagtatanggal naman si J. Bongbong, siya talaga ang problema, hindi yung mga sekretary. Mga magagaling naman yan eh. Except na lang siguro ito yung DBM secretary ito na si Rolando Toledo. Rolando Toledo. Pakinggan natin, patapusin natin bago natin ipresenta si Sandro Marcos. According to the plan, as far as the project is concerned. Ano pong mga particular na mga flood control projects itong mga to? Right now, I don't have, pero we can, anyway, we'll publish naman na yung ating GAA, so you can browse it to our GAA. What are those flood control project under the foreign assisted project? So right now, I don't have a copy of that specific project for flood control. Ay, isa lang po, wala po kayo DBM ka, ikaw gumagawa niya sa NEP? Hindi mo alam? natatandaan. Galing, iba talaga si Amina Pangandaman. Okay, this yung
Uh, ano yun? Resilience, yeah. Actually, that is for the resilience project of the DPWH. IPIF, Anak ng weteng. Hindi ka nag-aral ah. yes. Oh, ito I lala think that is report. through the JICA loan natin. Oh, Yes. kita mo, JICA loan gagamitin pa sa flood control project. Hindi ko alam kung talagang JICA doon, siya nagsasalita niyan. Okay, i-remove natin siya kasi bobo naman talaga siya. Dapat ka lang tanggalin. Dapat kang tanggalin ni BBM. Oh, ito. Ladies and gentlemen, on this corner, you can find the richest kid in town. No other than Sandro. Ano pangalan na? Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Pero apelido nito dapat Dasa eh. Pero anyway, mamaya natin pag-usapan yan. Ito muna, tingnan ninyo si Sandro Marcos. Ito, bagong revelasyon ito. Kunti pala sa inyo nakakaalam nito. Tingnan nyo. Konting-kunti pala nakakaalam sa inyo nito. Insiders revealed Sandro's secret base in Thailand. His cooking heaven is a luxury villa in Azur, Zamoy, Surat Thani, with ocean views, golf facilities located only 20 minutes away from the airport. The property is registered under Yaya Vivas. Sino si Yaya Vivas? Chief of Staff ni Sandro. Akalain mo, Chief of Staff magkakaroon ng pera pambili? At ano ba yon? Gaano ba kalaki yon? Papakita ko sa inyo kung gaano kakalaki. Ito, papakita natin. Ito po yan. Engengeng. Ma-discover nyo kung sino si gaano kakurap itong anak ng Kwan. Ayan. Azor, Zamoy, sa Thailand. Tingnan nyo maigi mo na. I-screenshot nyo na. Yan po, Teresa B. Hello, attorney. Sana mabigay na uli ang license sa pagka-abogado. Okay lang po. Tapos, Pastor Rodi Rabi. Tingnan nyo ito. Na, bumili siya, no, parang terasas, no? Parang Monterasa sa Cebu. Ay. Grabe. Lahat na lang sila, mampay. Hindi lang si Sandro, pero pinakamalaki kay Sandro. Si Sandro po ay kamukha ni Bong Dasa. Hindi na nga siya anak ni BBM, tapos siya pang kurap. Kaya ayaw kong tawagin siyang president son or presidential son eh. Kasi unang-unang presidential son, I beg your pardon, maling grammar po yun. Dapat ang tawag na president's son. So, yan po. Saan ba yan? Yan po, may sa Azor Zamoy. Diyan po may property si Bongbong. Si Sandro. Grabe ah. Ayan yan tingnan nyo. Yan. Looking over yan overlooking sa Indian Ocean. Yan ang kanya, drawing. Yan siya. Ayan. Azur. Azur. Dito ni Montirasas, anong kinuha yung kanya, yung konsepto Yan, kitang-kita yung Indian Ocean, Ganda. Alam, mamahalin mga yung mga lights. When the lights go down in the city.
Like the sun shines on the bay. Ay, ayan. Yan po ang bagong fave ni Sandro Marcos. Yan. Saan ang galing ang pera pinambibili dyan? Sa Thailand kasi po, ladies and gentlemen, kahit foreigner ka sa Thailand, pwede ka makabili. Yan po ang pwede sa Thailand. Pero dito sa Pilipinas, ay nako. Oh, Argo, ha? Grabe, Sandro, kabataan talaga. Ara Sausa. Oh, si Lulu Principe. Ay, Dok, tama po bang magkakategorize yung mga allocated funds at ginamit? Alam mo, may nakausap ako sa Pangasinan. Ang ginagawa ni Sandro sa Pangasinan, pinaparada sa mga kaibigan niya ng congressman sa Pangasinan. Alam mo sino ginamit niya? Si Congressman Arthur Celeste. Si Congressman si Congressman sino itong congressman isa? Si Christopher De Venecia, yung anak ni Joe De Venecia na bakla. Na ngayon nanay niya na ngayon congresswoman sa Pangasinan, sa kanilang distrito. Si Congressman anak ni Baby Arenas. Congresswoman pala. Si nakalimutan ko ibang congressman diyan. Ang style po ni Bongbong Marcos diyan. Ni Sandro. Total takot sila sa kay Sandro dahil tatay niyang presidente. Ilalagay ni Sandro diyan project niya nakaparada sa mga iba-ibang congressmen sa Bawang, sa La Union. Sa La Union naman ginagamit niya si Pablo Ortega. Tapos ang isa naman si Garcia na isang congressman din sa La Union. Sa 7 distrito po ng Pangasinan ginamit ni Sandro Marcos. Tapos marami sa mga proyekto po na hindi ipakita ko lang sa inyong ilan na hindi natapos. Mga puro ghost projects. Pero ang tanong ko kay Boying Rimulya, bakit hindi nakakasuhan si Sandro? Bakit? Bakit? Bakit hindi nakasuhan si Sandro Marcos? Bakit hindi nakasuhan si Sandro Marcos? Sagutin mo itong tanong, Boying Rimulya. Ikaw ba ay tapat sa iyong sinasabi? Yan, imbento ko lang na kanta yan, dadaanin ko na lang talaga sa kanta kasi para hindi tayo matutorta. Ngayon, eto naman, tingnan natin kung itatanong natin kay itong may ma-discover pa tayo. Balik ko itong yung sa Thailand. May tanong ako. So, ito ang anak nila ni si Sandro. Lagi siya nagpa-party doon sa Villa. Almost every weekend, lumilipad galing Pilipinas. Pumupunta doon sa lugar na tong tawagin ay Samoy. So magiging amoy cooking ka na ngayon. Para magparty. At ang Villa na ito ay nakapangalan sa isang babae na wala man lang alam kung paano maghanap buhay, kundi magiging chief of staff lang siya ni Sandro. Nagtrabaho ka kay Sandro kasi wala kang pera, tapos meron kang Villa na ganun kalaki. Saboy, Surat, Thai, Villa sa Thailand. Malapit lang sa airport. Yan sa Thailand, sa Bangkok. Aba, ano ba pangalan nitong
Si Yeye Vivas. Hanapin nga natin itong mukha ni Yeye Vivas para makilala ninyo. Pag makita nyo, sampalin nyo, ha? Ayan. Yeye Vivas. Sino ba si Yeye Vivas? Hindi, wala eh. What's the name again? Yeye Vivas. Siya ang legal owner. Nakalagay ng pangalan sa Zamoy Zorat Thani Villa. Ito, nakita ko rin. So, dinadala ni Marcos doon ang jowa niya. Ha? Ano? Toknak sila doon. Oh, ito si Sandro, ito yung chief of staff niya. Si Yeye Vivas, sa kay Yeye Vivas na kapangalan, ang nasabing Villa sa Azor, Zamoy, Zorat Thani, sa Thailand. Na nakapangalan sa staff niya na si Yeye Vivas. Yeye, paging. Ito, papakita ko, ha? Asa na ba yung litratong yan? Ito po, tingnan ninyo. Para makita ninyo sa mukha niya, masasampal ninyo. Ang tawag ito, Nepo Chief of Staff. Kung may Nepo baby, mayroong Nepo Chief of Staff. Biro mo nakapangalan sa kanya. Saan siya kukuha ng pera pambili nito? See? Yan po yung babae, si Yeye Vivas, na Chief of Staff ni President Sandro Marcos. So, okay. Yan na, nakita nyo na ngayon. We are now unpacking. Who is this packing shit? Yan. Ano pa bang gagawin natin? Anyway, ipakita ko muna sa inyo itong tingnan ninyo. Kung may karapatan ba siya magpayaman, hindi naman siya anak ng presidente. Ito, tingnan ninyo. Anak siya ni Lisa Marcos. Di wala ko dyan, pero hindi siya anak ni Bongbong. Ayan, tingnan muna natin. Ito po ay ilabas ko lang. Ginawa naman ito ng ibang mga vloggers. Ito kay Historia Channel. Nakalagay po yan. Makita mo dyan, ang lalaki sa kaliwa ay si Mayor Arsenio Lacson ng Manila. Ang sa gitna si Amy. Ang sa kanan si Marcos. Well, ang kwento ay bago niligawan ni Ferdinand Marcos si Imelda, ay nabuntis na daw kuno siya ni Arsenio Lacson na mayor ng Manila. Bakit? Kasi ipinanganak sa San Miguel, Quiapo, Manila si Imelda Romualdez na isang magandang babae at tumakbo siya na pagiging Miss Manila. Nagtabla sila ng isang taga Pampanga na Manilinya rin. Para lumamang siya, ginamit niya ngayon yung kanyang ganda. Sabi ko na ganda. Kinausap si Mayor Lacson para manalo siya na magiging Miss Manila. Pagkatapos niyan, lumalabas, hindi man ito chismis kasi kamukha talaga ni Amy si Lacson . Kaya yan ang dahilan kung bakit nagagalit si Amy kasi hindi naman siya Marcos .
ang kawatan si Marcos. Oh. So ngayon, ito naman sa baba. O tingnan mo, si Bongbong sa kaliwag litrato, sa gitna si Sandro, sa kanan si Bongdasa na namatay ng 2016, husband ito si Bongdasa ni Gloria Diaz na Miss Universe. O ito pang ibang litrato. O ito si Bongdasa. O inaakbayan ni Lisa Araneta Marcos si Bongdasa sa kanan. Sa kaliwang litrato, sa kanan si Bongbong. Si Sandro tingnan mo mata ni Sandro. Tsaka ilong, tsaka mata rin ni Bongdasa. Ayan pa. Marami tayong pruweba. Yan ang tatlong anak ni Bongbong. Bakit magkaiba-ibang mukha? Yan. Ito on record lang man ito. Kung ma-question lang tayo, tapos the basis of my conclusion here are the pictures. The pictures don't lie. Pwede rin kasi mangyari na hindi niya anak at baog si Bongbong halimbawa. Tapos magpa-IVF siya. Yung IVF na sistema na yung kumuha siya, humiram siya ng sperm cell ng ibang tao para ilagay sa womb ng kanyang asawa na si Lisa. At ang lumabas, yung isa si Sandro Marcos, ayan. So si Sandro Marcos dito sa gitna, ang kapatid niya si Binso, kamukha ni Martin Romualdez. At ang babae dito, yan ang anak ni Bongdasa. So Isabel Dasa. Di ba magkamukha si Isabel Dasa at si Sandro? Ayan, ito pa. Talagang ilabas na natin kung ano meron dito. Kaysa, yan sino kaya mas mahal ni Lisa, si Bongbong o si Bongdasa? So, yan. Ito tingnan mo ito si Tandang Marcos. Si Imelda. Napakaganda ni Imelda nung araw. At tapos sa dulong kaliwa ay si Amy. Sa ilalim si Irene. Ito sa kaliwa si Bongbong. Sabi ni Percy Lapid, hindi na doon yung Bongbong na totoong anak eh. Yung Bongbong ngayon. Yan po. May mga sa kanila. Lang kayo, comment lang kayo, makatingin lang kayo. It is for your conclusion, hindi for mine. Ayan. Pero kung if you will ask me, what would be my conclusion? Ang conclusion ko, hindi siya President Son. Tapos, ito naman si Anton Lagdabio. Kamukha rin siya ng isang anak pa ni Bongbong. Naalala mo? Nang nagsalita si Amy sa Iglesia ni Cristo na rally. At doon niya nilahad na adik palang kapatid niya, adik din si Lisa, adik din si Sandro. Nagsalita si Sandro, parang kung magsalita ka, parang hindi ka tunay na kapatid ng tatay ko. Tunay na kapatid ko po, kasi pareha silang nanay eh. So despite that fact, na mangyari ay, sino ba ang mas kamukha? Despite that, ladies and gentlemen, nakakahiya po ang nangyari. Kung tutusin, wala ka ng karapatan. Pero anong nangyari? Nagre-request ka pa, nagiging hari ka pa ng alukabol. At kay Saldico, humingi ka na mga pasingit, yung mga insertions, 2023, 2024, 2025. Ito po. Makita ninyo? I-flash ko. Ito po yung 2025 na budget insertion ni Sandro. 23 billion. Ayan. Sa baganang kanan na
kanto, yan. 23 million. Billion, 23 billion, 93 million, 900. Yan po ang kanyang insertion noong 2025. Akalain mo, tingnan mo yung siningit niya, Davao Cotabato Road. Wala po, pag pumunta at magtanong ka ngayon sa mga taga Davao, wala pong ginawang project yan. Davao Cotabato Road, sugpon-sugpon, dugtong-dugtong. Tingnan mo yung stationing, K154, kilometer 1584 o 1,584. Plus, station niya is 87 meters up to kilometer 1584. Pero this time, nagdagdag ng halos 800 plus meters. Yan ang haba ng kalsada. At mula dyan, sa 86, sa kaliwa ito. Kabagkabilaan yan. Ng kalsada, siyempre ang kalsada may left, may right. O ito naman isa, Davao Cotabato Road. Karugtong, ang 84, nagdugtungan yan. So sa 86 na nagsimula. 86 ito, 89 nagsimula. Yan po ang ang ikasa na pagkatibayan ko, akalain mo. Dito sa amin, sa Marbel, bayan ko. Akalain mo, 1972 pa pinagawa ang kalsada niya, 200 million. Tapos walang pinagawa sa Coronadal. Ito, para makita mo siguro, ipakita ko yung, buksan ko para makita nyo lang. Google Earth ng aming lugar. Rotonda ng Coronadal City. Hanapin natin sa Google Earth. Biro mo, kiniklaim niya na may project siya sa amin. May project siya sa aming bayan, sa Coronadal, sa Marbel. 200 million. Jomar, hanapin mo nga, mga taga Marbel nakikinig sa akin. Hanapin nyo, sa 2025 ba may pinagawang kalsada dyan sa atin? Pinagawa raw ni ni Marcos Sandro. Tingnan natin. Ito po yung Google Earth Tingnan yung Google Earth. Ito po yung Coronadal. Barrio Rotonda. Hindi Rotonda. Yan po ang aming bayan. Pakita ko. Ito, Rotonda namin. Ayan, ladies and gentlemen. Itong makikita niyo papuntang General Santos City ito. Ang kalsadang ito po ay 1972 pa pinagawa. Hanggang ngayon wala pang crack. Tingnan nyo na yun. At tapos sa kabila naman, papuntang Tacurog City.
Yan, papuntang Tacloban City naman ito. O wala pang sira ang kalsada namin, oh. 1972 pa ito ginawa. 53 years until now ay hindi pa nasira. Ayan. Yan, ito pong bayan ko. Ang bayan kong mahal sa Timog Cotabato. Yan. Simple lang naman ang bayan ko. May Jollibee. Ito kasi papuntang Banga sa bayan. Yan. Ito yung rotonda namin. Tingnan natin ha. Punta tayo. Gusto mo biyahe tayo ngayon papuntang General Santos City? Para may pakita ko lang sa inyo na walang ginawang kalsada dito. Lumang kalsada yan, oh. So walang asan ang 200 million na pinagawa ni Sandro sa amin. Baka ito yung nilagay ni Mayor Ojeda ng mga concrete barriers. Ayan, ganun kalapad mo ang aming kalsada. Ayan ang mall. Ilang mall ba kami dyan? 4 ang mall namin. Ayan. Kita mo ang bayan ko hindi masyadong ma-traffic. Ayan. Yan po pinakita ko lang just for the purpose of proving the fact na may tinanim si Sandro na proyekto sa amin at sistema niyan. May nagkwento sa akin taga Pangasinan na may nilagay si Sandro na mga proyekto doon sa Pangasinan. Pero sa kanya yun. Hindi naman makapalag ang pati si Arthur Celeste, hindi makapalag sa kanya. Nilagyan niya rin ang distrito ni Arthur Celeste. Hindi makapalag. Kay Sandro napunta. Ganon po siya. So, 2025 yun na budget. Ngayon, pakita naman natin yung budget niya na pinasingit niya noong 2024. Kanina, 2025. Ngayon, 2024. Ito, 2024. Pinasingit ito kay Saldico. Ayan. Akalain mo may mga projects sa Manila. Pag sa Manila, ibig po sabihin yan, ang mga congressman dyan ay pumayag na isisingit siya. At hindi kunin. Kundi ang karamihan sa project ni Sandro po ay hindi ginawa. Guni-guni. O, kaya ito, tanangin mo taga Lawag, Sarat, taga Pidig, Sulsula Road. Tingnan nyo kung may ginawa dyan. Tingnan naman natin itong i-off na lang natin siguro. That's 2025, 2024, 2023. Itong 2023. $9 billion. Ganon din, may mga project sa Lawag Airport, sa Surigao, Mauban, Quezon, Marikina, Infanta Road, Cebu, Balamban, ang dami. Yan. May project din siya sa Adams. Mamaya may pakita ko sa inyo na project sa Adams na hindi mo lang nagagawa. Yan po yung anak ni or hindi anak ni BBM.
Jennifer Ramos, niluluko yung Ilocano ng mga pamilya nito ni Marcos, So, Amboy Plais, iwan ko sa'yo, tell to the Marines. Hindi ko alam kung ano ibig mo sabihin, galit ka lang sa akin data kasi binibisto na natin ang katotohanan, may mga ebidensya tayo. Si Mr. Kasuhan mo, yan, ang dapat kumasok po dyan, si Boying Rimulya. Kaya nga ginilagay si Boying Rimulya para hindi sila kasuhan. Ha? Dinidepensa mo pa si Sandro Marcos, ha? Frank Shine, Sionko Benianati. Good evening, Doc. Watching you always here in Ontario, Canada. Lawag sa pulbo. Kikita ninyo, hindi na kailangan DNA test. Pero pwede man magpa-DNA test. Hamunin mo si Aimee. Budgie Piquero, D.A. Lascano, galingin sa pera ng bayan. Host si Sandro, kumanta din Sunday morning. Up with the lark, ganun ba? Sunday morning, up with the lark. Kumakanta ba siya, Beautiful Sunday? Hey, 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 it's a beautiful day. This is my beautiful Sunday. Ay, Elena Messina, hinigitan pa yata ang lolo at tatay. Siyempre, pinagsama-sama. Okay? Ang kasunod, ipakita natin ano pang kasunod. Ito po. Kita mo tinira talaga tayo ni Bongbong, ni Sandro. Inubos niya tayo. Ginamit niya kasi alam niya takot sa kanya ang ibang mga congressmen. Kaya pilit niya nilalagay. Ito na ngayon, the king of allocables. Siya at saka si Tito niya. Pero hindi naman niya kadugo si Martin Romualdez Kasi iba naman tatay niya. Ang nanay niya hindi naman kamag-anak ni Romualdez, Martin. Pero yung isa niyang kapatid na si Vince ay kamukha ni Martin Romualdez. Anong ibig sabihin nun? Ay, yan po, tingnan nyo. Flood control, allocable. Region 1, Ilocos Norte, 1st District, Ferdinand Alexander Sandro A. Marcos, 15 billion, 792 million, 165 million. Yan. From 2023 up to 2025, allocable king siya. Ang second sa kanya ay ang kanyang tito, si Ferdinand Martin G. Romualdez, ay 14 billion, 430 million. So marami dyan, hindi ko na dapat banggitin pang iba dyan. Kung gusto makita kay Abante, ang dami dyan. Kay Akop, dyan. Yung mga quad committee, si Robert Barbers, 5 million. Nabisto pa yan, hindi pa bumaha. Nagkawasak-wasak na. So, pero pinakamatindi ito. Ipakita ko. Si Martin Romualdez naman, na tito ni Sandro, ay naging ninong pa po sa kasal ng anak ni Garjola na pinakakurakot na Batanggenyo, si Garjola. Tapos nagpakasal sa labas ng bansa itong anak niyang babae. Kurakot din ito. Kasi ang pinapatakbo niya may sarili siyang GSJ Construction na kumpanya. Grabe talaga. Ano na lang ba? Para lang ba sa mga malalapit sa kusina ang nananalo? Tingnan niyo yung TikTok event na andyan siya. Ninong dyan si Martin Romualdez at saka si Recto. Ayan. Sa pag-iisang dibdib o kasal ng anak ni Soldico, Martin Romualdez. Si Saldico, magkaibigan pa sila sa anak ni Garjola. Grabe. Pakinggan natin. At Ralph Recto na
Soldico, Martin Romualdez, at Ralph Recto, na mataan sa isang luxury wedding ng isang DPWH contractor. Si Kayla Guardiola, anak ni Edwin Guardiola, isa sa mga sangkot Hindi sa naman maganda yung anak niya Cardula, oh. Maganda lang tingnan kasi mayaman at saka yung damit. O yung tatay niya parang ano eh. Ang mukha ng tatay niya parang parang karpintero. Ah. controversial na flood control projects, ay nagdaos ng Randy at marangyang kasal sa Florence, Italy. 170 bisita ang lumipad patungong Europa, lahat binayaran ng mag-asawa, ayon sa kanilang opisyal na wedding portfolio. Ngunit hindi ito basta pribadong okasyon. Si Kayla ay incorporator at director ng JSG Construction, isang kumpanyang nakakuha ng bilyong pisong proyekto mula sa DPWH. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, mula 2001 hanggang 2010, umabot sa 4.4 na bilyong piso ang halaga ng kontratang nakuha ng JSG Construction. Kabilang sa mga dumalo sa kasal sina Martin Romualdez, Ralph Recto, at Soldico. We would like to thank Ayla and Michael for getting us all together in Florence, a most romantic city. And in fact, it's a great place to start your memories on your wedding. Nasa kasal din ng buong pamilya ni Kayla, ang parehong pamilya na nagmamay-ari ng iba pang mga kontrobersyal na construction companies. Dagdagan nyo na ang apo ko. Pag hindi, dadagdagan ko kayo ng kapatid. Hindi masama ang marangyang selebrasyon, basta ang yaman ay pinagsikapan at hindi galing sa kaba ng bayan. Soldico, Martin Romualdez, at Ralph Recto, na mataan sa isang So yan, kita niyo. Talagang masisira ang buhay natin dito. So ngayon, papakinggan natin yung mga proyekto naman ni Bongbong, ni Sandro this time. Alamin natin kung may mga ginawa ba siyang proyekto doon sa Ilocos Norte. Alamin natin kung may mga ghost project din pa siya doon. Ito po. Alamin natin kay Mayor Magalong. Yan, kay Mayor Magalong. Din doon sa files na naibigay sa Ilocos Norte, mga projects doon talagang maanumalya na eh. Meron pa nga ho doon na Ulitin. Ilocos Norte, mga projects doon talagang maanumalya na eh. Sabi niya, mga project doon sa Ilocos Norte, project pa lang maanumalya na. Sabi ni Mayor Magalong. Meron pa nga ho doon na dineclare nilang force majeure at nung pinakausap ko na Meron daw mga project na dinideklara ng force majeure. Ano ibig sabihin force majeure? Force majeure, ideklara mo na force majeure, hindi na magawa-gawa dahil may lindol, dahil matinding baha. Yan ang force majeure. may mga residente doon, community doon, natatara. Hindi kaya nagawa na, kunwari may bagyo na natuklap. Yan. Na yung mga district engineer. Dahil mali-mali yung binibigay nilang informasyon sa akin. Tapos, Yeah. tinatanong ko na yung residente, hindi ho totoo yan. Isa pa ho, napakalaki ho ng pondo na nailagay ho sa Ilocos Norte. Isang distrito pa lang ho yun. Umabot Tapos sabi ko, kung hindi mo na makita ang project sa Ilocos Norte, sabihin mo magtatanong, saan bang Ilocos Norte? Nasa Mindanao? noon ng 12.9 billion noong 2025. Iba pa yung ibang distrito. Talaga hong daming mga anomalya. Are you referring to the district of Congressman Sandro Marcos? Oo, malaki rin ho natanggap based din doon sa files na naibigay ho sa atin. It's about 13 billion din na natanggap niya noong 2025. Iba rin ho yung sa ibang distrikta ng Ilocos Norte sa 2nd District. From 2 billion, natanggap nila 7 billion din. So can you just imagine for the entire Ilocos Norte, almost 20 billion for 2025 na ibigay niya. At may mga pinili lang na mga contractor dyan. Tinanong ko si Ms. Cabral, why is it that you are perceived as the most powerful USEC, that you are even capable of countermanding your secretary, the order of your secretary? Sabi niya, hindi naman to. Can you please stand up, sabi ko sa kanya, and please come closer to this digital board and I'll show you a chart showing some numbers. At sinabi ko sa kanya, why is it na dito sa Region 4, ang net ng Mindoro Occidental under Congressman Tariela, nasa 2.5. Bakit nangyari rito is umakyat siya na
ng 20.9 billion. Anong absorptive capacity ng Mindoro Engineering Office? Sabi ko sa kanya. Tapos next, sabi ko, look at this. Ito, Mindoro Oriental. Bakit from 1.5 billion na net, naging 20.7? Hindi ko na ho pinakita yung iba pang mga alarming din ho kasi yung iba rin. Napaubo siya, tapos bigla siya humingi ng tubig. Sabi niya, habang uminom siya ng tubig, nanginig na siya. Familiar siya dun sa file. Familiar siya sa file. Ang alam kong tubig si Bongbong Marcos eh. It's too big. Oh my God, it's too big. Binuli siya eh, binuli. Alam binuli? Salitang Ilonggo na pinuwit. Nung tinatanong namin siya, kami ni Secretary Bates kasi ang agresibo doon. Tinatanong namin siya, why did this happen? Can you explain to us, paano mo na-increase to? And same with the other congressman. Sabi niya, bigla, sir, utos ni Secretary. Yun na lang ang palusot niya. Wala na ho siyang maituro, kaya sinabi na lang yan, utos ni Secretary. Besh! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Natabla na si Akop. Nako. Kawawa naman si Akop na pagdiskitahan. Ito naman, ipakita ko isang proyekto sa Adams. Ghost project o substandard. Kayo na magsabi kung substandard o ghost project. Adams po, isang bayan sa Ilocos Norte na ang bayan ay napakaliit na bayan. Isang bayan, ang ilang barangay naman niya? Isang barangay. Kung barangay chairman ka, kaya mo tapatan ang mayor kasi parehang butante nyo. Ayan. Tingnan natin itong sa bayan ng Adams. Adams, Ilocos Norte. Sakop ni Bongbong Marcos. Ni Sandro. Uy, kanino kayang project ito mga boss? Ayan 28 million dito po sa Adams ng Ilocos Norte. So kung titingnan natin yung tarpaulin kanina, April sinimulan, 2025 at September 2025 dapat tapos na. So tingnan nyo. Wasak ko. Uy, kanino kayang project ito mga boss? Ayan 28 million. Gentlemen. Ano pa bang ibang ipapakita natin dito? Okay, papakita ko lang ito for the purpose of proving to you na 56 billion mahigit pong kinuha ni tatay niya. O tatay-tatayan. Ito po yung mali-malitang pera. Dito po nanggaling ay binigay sa judges na mga at prosecutors ng mga ICC ng International Criminal Court. Ayan. Yan ha. Ayan. Umpisa natin sa umpisa. Ayan. May 1, 2024, 1 billion pinadala sa bahay ni Romualdez. May October 2, 1 billion pinadala sa bahay ni Romualdez. Bahay ni Romualdez po yan. June 14, 2024, 1 billion again. Bahay ni Romualdez. Tapos November 29, pang-apat, 1 billion again sa bahay ni Romualdez. Tapos January 11, pang-5, sa bahay naman ni Romualdez pa rin. 500 million. Tapos pang-6, December 14, 250 million delivered naman sa bahay ni Romualdez. Pang-7, July 16, 2024, cash out, 1 billion delivered sa bahay ni Romualdez. Si Saldico lahat ng delivery yan ha. Sinabi ni ito, ang problema nila kay Saldico, lahat ng dineliver niya, kinuna niya muna ng litrato bago pinadala. Kaya, takot na takot si BBM na ipa-aresto nila si Saldico sa ibang bansa at kung makarating dito, nako, pag tubisti ko, patay kayong lahat. Kaya, kunwari na lang yan, pinapa-aresto, pinapahanap, pinan-red notice. Asan nga ng red notice ng Napolcom nyo? Ba't hindi man lang ginagalang ng ibang bansa? Mayabang kayo, sa Pilipinas lang ginagalang ng red notice para arestuhin na si Duterte. Pagsabi ni Judge Ganso, sabi niya, si Judge Mutok, sabi kasi French
ang pag-pronounce ni Duterte. Ang ganda pakinggan, no? Duterte. Ayan. Ito, 500 million hinatid sa bahay ni Romualdez. January 17, 2025. Alas 5:44 ng hapon. Ito, hinatid din noong August 8, 2024, pang-siyam na delivery. 500 million pinadala sa bahay ni Romualdez alas 2 ng hapon. Pang-sampo na delivery, John 3, 2024. Alas 9 ng gabi, 1 billion dinala sa bahay ni Romualdez. 1 billion. Tapos, si Saldico rin nagsabi, siya mismo nagpadala. Tapos, March 12, 2024, alas 7 ng gabi, pinadala sa bahay ni Romualdez, 35 luggages, 1 billion again. Pang-12 yun. So, pang-13, November 15, 1 billion again, 28 luggages, malalaking luggage. 8:26 p.m. 19. August 16, 2024. 400 million. Number 20. August 6, 2016. September 16, cash out 1 billion. Tapos 21, 22. Sa cash out again. 500 million dineliver sa bahay ni Romualdez. 23. February 1, dinala. Cash out, 15 luggages, 500 million. Dineliver sa bahay ni Romualdez. Pang 24. July 27, dinala 1 billion sa bahay ni Romualdez. Pang 25. February 10, dineliver. 600 million. Alas 6 ng hapon. Yan. Pang 26, May 14, 1 billion dineliver sa bahay ni Romualdez. Pang 27, ayan, 500 million sa bahay ni Romualdez din. Pang 28, January 12, 500 million dinala rin sa bahay ni Romualdez. Pang 29, sa bahay ni Romualdez din. 1 billion. April 16. Tapos 30. Total, 500 million. March 11, dinala doon. Ito pa, June 27, 31. Cash out, 1 billion para sa bahay ni Romualdez, dinala. So, yan po ang lahat. Ang dami niya, no? Hindi ko na nga makuhan. Ayan, ito ang listahan po. Makita niyo yung listahan. Kung ano petsa lagay, yun, ganun po yun. So, ladies and gentlemen, ang puntos ko lang dito po, so young, and yet so very corrupt. Malakas magnakaw yung hindi pa totoong anak. Di ba? So, yan po nakita natin. So, magandang gabi po sa lahat. Kay Ferdinand Sanawan, good evening po. Attorney Engineer Dr. Toto Tirador. Tapos, kamote, Paldo ang Blue Martin. Paldo talaga, kontratista ng DPWH. Kay Kumaro, BB's Las Vegas, nagsama-sama magnanakaw talaga. Grabe talaga kayo mga Marcos, nakakahiya kayo. Hindi naman po Marcos si Sandro eh. Grabe talaga. Tapos si BB Las Vegas, batang-bata pa talagang na-training na ng pagnanakaw. Jennifer Ramos, huwag kayo maniwala dyan sa mga Marcos Kapsat. Mga certified magnanakaw yan. Ginagamit lang pag ang mga Ilocano. Lerma Jacinto, another solid DDS here from Ilocos. Selma Matariman, saludo po ako sa inyo, Attorney Kausing, from South Korea. So Nick Reyes, Engineer, Attorney Katoto Kausing, watching from Los Angeles po. Shout out po, mabuhay po kayo. Salamat. Jennifer Ramos, Naim Bagrabim, Kabsat, kada kayo amin. Tapos, Amboy Pilaes, iwan ko sa iyo, tell to the Marines. Ay, dami na ng Marines. Si Gutesa, nag-timistigo na si Marine Sergeant Gutesa. At sinabi na siya pa na isa sa nag-deliver. At lalabas na si Mark Texay. Tapos si John Paul Estrada. Tapos Amboy Pilaes, kasuhan ay. Si Joyce, kung dapat kumaso dyan? Si Boying Rimulya. Tapos, hanggang dyan na lang, no? At Kamuti, Steve, whatever others say,
Senator Amy Marcos remains a Marcos and many Ilocanos continue to support her. Natuwa na ako sa ugali pa ni Amy. Sa totoo lang. Ferdinand San Juan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. At